Mga nakaraang vlog ay atin itong kinarga sa sasakyan at atin pa itong nilinisan pagdating sa bahay. Ang edad ng motor na ito ay umaabot lamang ng 16 na taon. Sino ba naman ang mag-aakala ng motor na ito ay kaya pa palang tumakbo? Kaya tara, samahan nyo ako at dadalhin natin to sa Rusi na kung saan ay may pinakamagaling na mekaniko. Yun. Okay mga ka-best friend. At dadalhin natin sa Rusi itong motor na to. Ito, papayos na natin guys, no? Ayan. Samahan nyo muna ako at magpapayos tayo sa Rusi. Okay. So, kinarga na natin ng maayos. So, laking tulong talaga tong chariot. So, doon natin siya papayos sa Rusi. Kaya dyan dito sa Pengge kasi medyo maganda magayos yun si Jan talagang trusted. Kaya doon natin papayos ng mga ka-best friend. Yan, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe guys, subscribe na kayo sa ating channel. At click nyo na rin yung notification bell dyan sa baba ng ating channel name. Parang ulan na dito sa Tuguegarao. At makapal-kapal na yung ulap. Maulanin na araw na guys, no? Pagdating natin sa Rusi mga ka-best friend ay agad-agad natin itong ibinaba para maayos na kaagad itong motor. So ayan, nandito na tayo mga ka-best friend sa Rusi. Isa kasi si Jan ang magaling na mekaniko dito sa Rusi at siya talaga yung nilalapitan ditong mga nagpapayos dito sa Rusi. At nandito na kami sa likod na kung saan ibababa na namin itong motor na bulok, and then ayan, tinatanggal namin yung tali dito para may baba na namin itong motor na bulok na ipapayos namin kay Jan. Ayun mga ka-best friend, ang motor na ito may kabigatan kaya medyo nahirapan kami dito pagbaba. Kaya pa naman yan. Yan ang mahirap, no? May kabigatan nga naman ang motor na ito mga ka-best friend dahil medyo nahirapan kami dito sa kanyang bandang unahan dahil mataas ito at ang motor na kasi na itong mga ka-best friend ay enduro kaya medyo nahirapan kami dito guys. Panel. Okay pa, no? Okay pa. Bali yung langis niya tumagas doon sa bro, sa hilak sa likod. Bali konti na lang yung langis na natira dito. Pagkatapos niya padyakan ay tiningnan niya yung mga wiring kung talaga bang okay pa at kung pwede pa itong mga pyesa na nakakabit dito. At dahil nga sa lakas ng ulan ay pinagpaliban na lang muna ang pag-ayos ng motor na ito. Mabalikan mo bukas? Oo, bukas. Bukas na natin. Bukas na lang. Dahil sa walang tigil na ulan, tuloy-tuloy na pagbagsak ng ulan, ay pinagpaliban na lang muna ang pag-ayos ng motor na ito dahil ito'y mabusisi dahil sa mga pyesa na kung saan na hindi pa nasubukan. Ayun, papasok na muna dun sa loob para ma-safety itong motor na to. Kaya iniwanan muna natin si Jan at tayo makauwi muna dahil sa sobrang lakas ng ulan dito sa Tuguegarao. At tara na mga ka-best friend, makauwi muna tayo dahil talagang napakalakas ng buhos ng ulan dito. At nandito nga tayo sa bandang harapan ng kanilang parking area. Yun mga ka-best friend, at go na tayo, makauwi muna tayo guys at balik na tayo bukas ng tanghali. Sa kabila ng malakas at matinding buhos ng ulan ay ating pinuntahan itong motor na pinayos natin sa Rusi. At ayun nga mga ka-best friend, tuloy-tuloy pa rin ang ating biyahe. At marami pa kasi tayong bibili na pyesa doon mga ka-best friend dahil sa may mga kalumaan na yung pyesa na nakakabit sa motor na yon. At pagdating natin sa Rusi mga ka-best friend ay nakita natin na kinukumpuni na pala ni Jan Mechanic ang ating motor. Nakabili na rin tayo ng pyesa na para dito. Isa sa dahilan ng pagkasira nito ay ang kanyang mga wiring dahil wala itong regulator at direkta ito ng CDI ang ginamit. Talaga ng mga walang kahirap-hirap sa pag-assemble ni Jan sa motor na ito dahil itong mekaniko na ito ay kabisado lahat ng pyesa ng motor, lahat ng mga wiring at lahat ng pasikot-sikot sa motor na to. Bumili tayo ng regulator mga ka-best friend halagang 300 para lamang magkaroon ng supply
supply at ma-regulate yung power na pumapasok dito sa ating spark plug at sa iba pang mga wiring mga ka-best friend. Matapos niya may konekta ang regulator sa wiring na kung saan ay magbibigay ng power supply. Ayun, sinubukan na dyan itong kanyang tester na kung saan ay kinonek niya yung tester niya dun sa may regulator at sinusubukan kung iilaw. So ayan mga ka-best friend, ayun umilaw at nakita natin na goods pa itong kanyang coil sa loob ng makina. Maliban doon ay naglagay na rin siya ng abang na kung saan ay pwede tayong mag-tap ng headlight, ng ilaw at direkta sa battery. Ayun, binalutan niya na lang ng tape para hindi magkaroon ng grounded mga ka-best friend. Sunod naman na inayos ni Jan ay ang ignition coil na kung saan ay susubukan niya rin kung meron itong power na nagmumula dito sa ating CDI. So ayan, susubukan niya na kung meron ng power from CDI to spark plug. Yun, meron na. Lagi ng stop plug nito Ha? Lagi. Yung binibenta ba na spark plug dito bro, original yun? Depende no? At iko-connecta niya na ang spark plug papunta dito. Kaya ayun, susubukan niya na at nga nakita nga natin dito na nagkaroon na ng power itong kanyang spark plug. So ibig sabihin, goods na yung linya ng kanyang power from CDI to ignition coil to spark plug. So may power supply na mga ka-best friend. Matapos niyang ayusin itong wiring at nagkaroon na nga ng power supply, ay sinunod niya itong carburetor na kung saan ito ay tinuturing puso ng ating motor. At yun mga ka-best friend, binabaklas niya na itong nut dito sa carburetor at medyo nahirapan siya dito dahil nga medyo nagkaroon ng kalawang itong mga nut na nakakonect dito sa kanyang carburetor. Kaya ayun, binabaklas niya na itong carburetor na luma sa loob. Medyo nahirapan nga siya dito sa pagdukot gawa ng nakalubog pala itong carburetor sa loob ng kanyang mga chassis. At sa wakas, matagumpay natanggal na rin ang ating carburetor sa motor na ito. Matapos nga mabaklas itong carburetor ay tiyak magugulat kayo sa inyong makikita. Sa mahigit isang taon na nakatambak itong motor na ito ay ganito na yung kalagayan ng kanyang carburetor. Ay tipong kinain na ng kalawang at putik itong loob ng kanyang carburetor na kung saan ang mga putik at kalawang na ito ay doon ang gagaling sa loob ng tangke mga ka-best friend. Kaya ang suggest ng mekaniko ay bumili ng bago. Kaya tara, bili muna tayo guys. Ito yung tornilyo na bibili natin para sa ating carburetor na kung saan medyo maiksi siya para hindi bumangga doon sa kanyang chassis. At ikinabit na rin pala yung ating CDI na binili mga ka-best friend sabay sa ating carburetor. So yun, going to paandar na lang tayo mga ka-best friend. Ayan na at kinakabit na rin ang ating bagong bili na bagong carburetor mga ka-best friend. At tiyak kaganda yung andar ng motor na ito at titining na mga ka-best friend. No? Ang carburetor na yan mga ka-best friend ay naghahalaga lang yan ng 580 at ang kasukat niyan ay pang TMX 155. Matapos ngang ilagay ang ating carburetor na kung saan yan ang puso ng ating makina, ikinabit na rin itong ating spark plug at sinubukan ang paandarin ito ni Jan at tiyak na talagang aandar na ito mga ka-best friend. Bumili na rin tayo ng gasolina sa halagang 300 pesos na kung saan ay puno itong ating galon. So yan, isasali na ng ating magaling na mekaniko ang gasolina. Sunod niya namang ikinabit itong hose na simula sa ating tangke papunta dun sa ating carburetor. So ayan mga ka-best friend, tinitingnan niya muna kung malinis ang gasolina nanggagaling sa ating tangke kasi sa tagal pa naman na na-stock ito kaya kailangan i-check muna kung walang kalawang na sumasabay pababa papuntang carburetor. Pagkatapos niya nang makompleto ang mga kailangan na isalpak o ilagay dito ay sinubukan niya ng i-kick para umandar itong ating motor. Ayos. Yun, bandar na.
pala itong tambutso niya. Nakatigay ba na lasa niya? Ano lasa niya? Banghang? Patakla? Hindi mo mapaliwanag. At dahil nga ayaw bumaba ng ating gasolina, dahil nga kaunti yung laman, ay kanya itong dinagdagan upang lumakas yung pressure na nagmumula sa tangke papunta dun sa carburetor. May tinapang lundag-lundag, no? Galing. At dahil nga dati ay wala itong power supply na magbibigay sana sa ilaw, sa headlight, ngayon ay tinuruan tayo ni Jan kung paano ito lagyan at ginaid na rin tayo kung saan itatap itong ating headlight na para mas madali ay tinesteran niya na mga ka-best friend at nilagyan niya na ng tape kung saan tayo magtatap ng positive papunta doon sa ating headlight. Ito yung kukuha kayo ng ginawa. Dyan, sige. Hindi naman nagagana yung CDI pag walang regulator. Ay, oo. Kasi ang ginawa nila kasi nung dati, direct sila sa light coil, kaya mapupundi na kami yung CDI. Bala hindi nila dinaan dito sa regulator? Hindi. Diniretso ng CDI? Puputol naman yan, no? Ay, yung ano, cuttings no? Tinatingan, no? Kaya pala, kaya siguro magganit siya panda rin, no? Mahirap panda rin, no? Medyo malakas yung supply ng kuryente. Oo. At sinubukan niyang testeran itong mga wiring na nakalagay dito sa gilid at naka-open. Kaya yan, tinestingan niya at halos lahat ay gumagana mga ka-best friend. Mga positive ay nagkakaroon ng supply dahil nga dito sa regulator na kinabit. Kaya sa pagpapagawa natin ng motor na ito ay hindi tayo nagkamali ng nilapitan dito sa Rusi. At isa nga naman talagang veteran na bata pa na mekaniko, mahusay, magaling at kung saan ay talagang abilidaran mga ka-best friend. So ayan, at halos lahat ng wiring chine-check niya kung merong supply, yung fuse natin tinitingnan niya kung merong supply mga ka-best friend. So yun, at sa vlog na ito ay babalik na ni Jan itong mga wiring na kanyang kinalas. So ayun, at bumili tayo ng 4 na tape para matalian niya na yung mga wiring na nakasabit-sabit sa tagiliran mga ka-best friend. At dahil nga yung ating langis ay nabuhos dun sa likod ng pickup, ay bibili tayo ng oil dito sa Rusi na 20 W50 ng ginagamit natin sa Chariot dati. So yan, bibili tayo ng oil dito at ipapachins oil natin sa kanya rin. Siya rin mga ka-best friend ng mag-chins oil na ito para isahang gawa na lang. Matapos nga tayo makabili ng langis, ay agad naman natin binigay ito sa kanya para may palitan niya na ng langis mga ka-best friend. Matapos niyang ma-chins oil itong ating motor, ay naramdaman niya na medyo matigas itong ating manubela. Kaya ang ginawa niya, niluwagan niya ito ng kaunti para medyo may play itong ating manubela dahil sagad sa higpit mga ka-best friend. At ihirap ito pihitin mga ka-best friend. So ayun, niluwagan niya na kung saan ay madali itong ikutin ng ating manubela. Yun. So good condition na ang motor ni Bro Rudy Rosiana. Ito na yung motor ni kapatid na Rudy Rosiana, ay one click start na to. So kinabitan ng pinalitan ng carburetor, kinabitan ng CDI, pinalitan ng regulator at pinalitan ng langis. Yan, ito yung regulator niya, dito yung CDI niya. Yan, so ang daming pinalit. Yun, susubukan na natin tong motor ni Bro Rosiana.
Yun, subukan na natin to. Subukan ko lang bro. Pwede na subukan. Uy. Yun. Ingat sa road trip. Boss, ingat sa road trip. Ingat, ingat. Ingat sa road trip, ingat. Ayan na oh. Yun. Matapos nga natin subukan itong motor na ito ay nalata natin na flat kaya pinadagdagan natin ng hangin mga ka-best friend. Pero nakita natin na good condition na. Pagkatapos na tinistingan natin mga ka-best friend ay syempre magbabayad na tayo ng ating bill sa mekaniko kung magkano yung singil niya. Actually napakababa ng singil niya sa akin, umabot lamang ng 300 pesos. Pero talagang naawa ko dahil marami akong pinagawa sa kanya, marami akong pinabago. So medyo umabot siya ng isang oras sa paggagawa nito mga ka-best friend. At binigyan ko lang siya ng 600 pesos para lang matuwa din naman siya at pwede pa tayo mapagpagawa sa kanya mga ka-best friend. Bro. Okay na? Matapos natin maipayo sa Rusi ay agad naman tayong umuwi na at kinarga natin sa isang chariot. At syempre pagdating dun sa bahay ay sinubukan din ng ating mga kasama para na kung saan ay bago may dala dun sa farm ay kanila na magamit. Susi danay. Susi. Aha. Susi o tagalog ka? Oo. Hindi pwede way susi. Oop. Iyo. Maka-start na tuloy-tuloy yan. Wala na patay-patayan. Okay. Ay, siyempre na. Utang ang buwan na. Ay, wang. Okay. Okay. Yeah. Bomba. Oh. Dala, may tricycle. Agad na eh. Okay na boss. Naka-okay na, pero na-record. Okay, pipe. Bomba. At sa pagkakataong ito ay ating sinubukan na ng malayuan mga ka-best friend at para matingnan na rin natin kung ano pa yung mga pwedeng baguhin o pwede pang palitan na piyesa dito. So ayan, sinubukan na rin natin patakbuhin hanggang doon sa dulo mga ka-best friend. The 125 na to eh. Ay oo, tagsik. Likod ko ha. Oo no. Wow. Wala na tayong bilan.
Walang hangin man. May ano siguro to, may butas. Okay. Ganda. Kaya lang basa yung likod natin mga ka-best friend. Mukha kang biyada niya. May ilang bearing. Ha? May ilang bearing. Why? Mga bearing lang eh. Siya naman, alam magbaylo ka dyan. Okay, uloon be. Okay, galing ang atas. Tignan lang ang clutch. Hindi mo lang pag... Oh. Sige. Duta na. Yun nga mga best friend, natapos na yung ating mission, ang pagpapayos ng lumang motor na ito. At syempre, thank you sa support ninyo. Thank you sa panonood ninyo ng ating vlog sa mga araw na ito mga best friend. So, huwag nyo kalimutan i-subscribe. I-click yung notification bell dyan sa baba ng ating channel.